Welcome to K-Catalog. Bunhwawa Chongbo, Culture and Information part na tayo ng Unit 13, Level 3. So that's 176 and 177 ng textbook. So yung title ng passage natin this time is Warabel. Warabel, it means work-life balance. So yung wo from the word work, ra from the word life, and yung bel from the word balance. So kinuha nila yung first syllable ng bawat salita and kung ano yung tunog nun, no? That's why, warabel. Pag narinig nyo next time yung word na to, alam nyo na, work-life balance yung sinasabi. Okay, so first sentence tayo. 얼마 전까지만 해도 한국 사람들은 사회에서 인정을 받고 직장에서 승진하고 높은 연봉을 받는 것이 성공이라고 생각했다. 사bi, until recently, sa Tagalog, no, parang kailan lang. The Koreans, yung mga Korean daw, they thought that success is meant, so meaning daw ng success para sa mga Korean is, eto, no, 사회에서 인정을 받고, being recognized by the society. Okay, so you are recognized by the society or accepted sa society, and 직장에서 승진하고, getting promoted sa trabaho, 직장에서 sa trabaho, 승진하다, so to be promoted. And 높은 연봉을 받는 것, so 높은 연봉, ibig sabihin high salary. Pagkakaroon ng mataas na sahod. Okay, so yan yung parang tatlong iniisip nila na batayan ng success. Okay, again, being recognized by the society, pagiging magandang posisyon sa trabaho or pagkakaroon ng magandang posisyon sa trabaho, and syempre, mataas na salary. 그러나 최근에는 그런 사회적 성공보다 개인의 행복이 더 중요하다는 생각을 하는 사람이 많아지고 있다. However, recently, 그런 사회적 성공보다, so compared to the social success, okay, 개인이 행복이, personal happiness is more important. So, dito sa part na to, no, sabi, recently, again, dito start tayo dito. However, recently, tapos dugtong natin to, there are many people, okay? So, there are many people thinking that more than success sa society, mas important na nga daw yung kanilang personal happiness. Okay, so nagiging iba na yung batayan, no? Okay, so dito tayo sa second paragraph. 이에 따라 일과 개인 생활의 균형을 의미하는 워라벨이라는 말이 생겨났다. Okay, so dito na daw lumabas yung work-life balance na salita. So sabi, 이에 따라, so according dito sa sinabi niya nga sa nauna, yan, so the term work-life balance, meaning the balance between work and personal life, no, was created. So between, so itong part na to, between work and personal life. Okay, so yung meaning daw na salitang work-life balance or warabel ay nabuo. 생겨났다. Next. 그리고 직장인들이 야근보다는 정시에 퇴근해서 저녁이 있는 삶을 살기를 원하면서 정부도 근로자의 주당 근로 시간을 최대 52시간으로 줄이게 되었다. So, dito tayo sa part na to. And, yung mga nagtatrabaho or mga employees, okay, so yagen보다는, so more than pagkakaroon ng overtime, so before kasi talagang masisipag sila pag sabing overtime, sige, overtime. Yan. So, as workers wanted to leave work on time rather than to work overtime. Yan. So, before, kung ang binibigyang importansya is pag sinabi na mag-overtime, overtime, ngayon, mas pinipili na nila na magkaroon daw ng 저녁이 있는 삶. So, yung buhay na na-experience mo yung iyong evening or night time, no? So, dito parang 저녁 means dinner, diba? So, dinner time. Okay? So, gusto daw nilang mabuhay na merong
ganitong oras, no? Kasi syempre pag nag-overtime ka, pag uwi mo, wala na, diretso ano ka na, no? Bagsak ka na, diretso ka na sa tulog. Yan. So, ito, 정시에 퇴근해서. Ibig sabihin ng 정시, on time. Okay, so leave work on time. Yan. 원하면서. So, 원하다, want. Okay, and then, at the same time, 정부. Yung 정부, ibig sabihin yan is yung ating government. Okay, government. Okay, baka malito kayo, no? Meron dito, medyo magkatunog kasi sila. Ito, 정부. This one is information. Tapos, ito namang isa, yung binanggit ko dito, 정부. Yan. So, U naman to, no? Ito naman ay government. So, isang letter lang ang pinagkaiba. So, 정부도, yung government din daw ay, inano nila, no? 줄이게 되었다. Ni-reduce nila yung working hours into 52 hours per week. So, before, mas malala pa dyan, no? Okay, kasi nga, dati, pag sinabi ng boss na trabaho, trabaho. Yan. So, ngayon, even the government, no, they help nga. So, gumagawa sila ng batas na ni-reduce yung pagtatrabaho, oras ng pagtatrabaho. So, again, 최대. So, max na ng 52 hours per week. Okay? So, yun yung part na to. So, again, ulitin ko lang, no? Yan. Also, yung mga nagtatrabaho, kung dati, more on overtime sila, ngayon, mas ginugusto na nila na mag-leave ng trabaho or mag-leave sa trabaho on time para magkaroon naman ng oras during evening sa bahay na yon, no? So, either makasama yung kanilang family sa pagkain, yan, or makapagpahinga, manood ng TV, yung mga ganong klase ng oras. And again, sa government naman, tumulong din sila sa pamamagitan nga ng pag-reduce nung weekly working hours into 52 hours na lang. 이런 워라밸을 중시하는 문화는 젊은 대학생과 직장인들 사이에서 먼저 시작되었는데 그들이 생각하는 행복은 기존의 행복 개념과는 다른 것이다. So, anong sabi sa part na to? Itong pagkakaroon daw ng culture na work-life balance, 워라밸 중시하는 문화, it all started sa mga young college students and office workers. So, between the college students, young college students, and office workers. So, doon nag-start, no, yung idea na 워라밸. 그들이 생각하는 행복은, so yung kanila daw iniisip na happiness, compared dun sa concept ng existing happiness is iba. So, paanong iba? Sabi nga dito sa taas, no, before, parang ang basis ng kanilang success or happiness, pwede na din ganun yung isipin, no, is pagkakaroon ng mataas na salary, maganda yung posisyon sa trabaho. Yan. So, this time, iba na, no? Yung mga young generation, para mas important sa kanila na you spend time with your loved ones or families. So, kahit na hindi ganun kalakihan yung sahod mo, okay lang as long as nakakasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Yan. Kaya nagagawa mo yung iyong mga gustong gawin. So, pag sinabing trabaho, trabaho lang, wala nang overtime, no? Pag uwian na, uwian na. Okay? So, parang ganon. Next one. 따라서 그들은 큰 성공보다는 작지만 확실한 행복이 인생에서 더 중요하다는 뜻이 소확행이라는 말도 만들어냈다. So, itong last part sabi, therefore, they also created the term small but certain happiness. So, ito ibig sabihin no? So means small. And then, 확, from the word 확실, sure, no, or certain. Okay, so sure or certain. And then yung heng, from the word 행복, yan, no, happiness. So kung may 워라밸, work-life balance, merong 수확행, small but certain happiness. Okay? So, sabi niya, then nga, no, gumawa din daw sila ng ganitong salita na ang ibig sabihin, small but certain happiness is more important in life than big success. Okay? So, ito, 큰 성공보다 compared to big success, so it might be small, but certain happiness, no, is more important daw sa buhay. Okay, so that's for the 워라밸 na passage. Sagutin natin yung question number 1. 최근 사람들은 무엇을 더 중요하게 생각합니까?
So, asan yung part na merong 최근 and then 더 중요하게 생각합니다. So, asan na yun? Dito sa first paragraph natin. So, sabi, no, 최근에는. Tapos, ito na. 개인이 행복이 더 중요하다는 생각합니다. Okay? So, we can, dito sa number 1, kahit ganito na isagot natin, no, 최근 사람들은. So, start with that. And then, dugtong mo na lang yung naka-underline sa taas, no. So, 최근에는, no need na pala for the 최근에는. So, dito na tayo mag-start with 개인이. So, 최근 사람들은 개인이 행복이 더 중요하다는 생각합니다. Okay? And then number 2. 워라벨과 소확행이라는 말이 의미가 무엇입니까? So, ano daw ang ibig sabihin ng 워라벨 and 소확행? So, hanapin mo lang tong dalawang word na to, no? So, ito si 워라벨 and ito naman si 소확행. So, paano natin sasagutin yan? So, 워라벨 muna tayo. 워라벨은, so, dagdag ka lang ng 은, kasi nga, you're saying, two words dito. So, 워라벨은, tapos ito, 일과 개인 생활이 균형을 의미하고, so, pagdating kay 의미하는, gagawin mong 의미하고, so, di mo nasasama yan, no? And, punta ka na kay 수학. So, 소확행은, tapos ito, 작지만 확실한 행복이, tapos, so, yung 행복, dito sa 확실한 행복, so hanggang dyan lang, wag may sama yung i, tapos dito mo na, dugtong si 이라는 말입니다. Okay? So, 말, tapos dito, 입니다. Okay? So, yan. 무엇입니까? So, you end with 입니다. 말입니다. Again, no, for number 2, 워라벨은 일과 개인 생활 균형을 의미하고 소확행은 작지만 확실한 행복이라는 말입니다. Okay? So, I hope na sundan. And then, number 3, 여러분은 인생에서 성공과 휴식 중에서 무엇이 더 중요하다고 생각하는지 이야기해보세요. So, ano yung sabi for number 3? Ikaw daw, no, between 성공, success, and 휴식 means rest. Pagkakaroon ng, rest or yung iyong pahinga. Ano yung mas important para sa'yo? Okay? So, yan. You have to discuss. So, again, per person, iba-iba ang pwedeng sagot, no? Kung ano yung mas importante sa'yo. And you just have to justify kung bakit yun yung sa tingin mo na importante. Okay, so for some, mas importante yung success. For some, mas importante yung rest. And then, kung bakit, you have to state it. Okay, so that's for culture and information part. And then, dito tayo kay 배운 어휘. So again, 업무 means yung trabaho mo, no? Anong trabaho mo? So, 지시, yung utos, instruction. 작성하다, to fill out or to write. 결제, to pay, make your payment, or to receive a payment. Pwede, no? Anything na may kinalaman sa bayad. 결제. 정비하다, to maintain. 작동, to check if it's working, no? So, check mo yung machine if gumagana ba or hindi. 작동이 돼요, 안 돼요. Next, 공구, tools, mga gamit sa, trabaho. 재고, yung inventory. 자재, materials. 제출하다, to submit. 작업, yung ating trabaho ulit yan. Okay? Anong trabaho mo? Okay? So, maraming klase ng, salita for word. 업무, 작업, 직업, marami, no? So, next. 마무리하다. So, to finish. Kung ano man yung ginagawa mo, 마무리하세요. So, tapusin mo na yan. Okay. Next one.
스스로, so by yourself, ginagawa mo yung isang bagay on your own. And then, 거주하다, to reside. 창고, storage. And then, 적응하다, to adapt. 방식, ways or pamamaraan, method, pwede din. 파악하다, to understand. Okay, to understand or to apprehend yung isang bagay, kung paano siya ginagawa. Ayan. 허락을 받다, to get permission. 상의하다, to discuss or to consult. 반반씩, so half and half. Okay, 50-50 when it comes to work. Yan, hati kayo, half-half. And then, 모집 공고. So again, recruitment notice or recruitment advisory. Pwede din. 직종, occupation. So parang 직업 din, no? Okay, so next one. 사무직. So this one, ito na yung mga anong part ng trabaho ka or anong field. Pag sabing 사무직, office job. Okay, sa opisina ka. 생산직, ito naman is more on manufacturing or production. 관리직, management. 영업직, business to business. panmejik, sales. Ilyongjik, daily worker. So, arawan na nagtatrabaho. Tapos, pagdating naman dito sa sumunod, ito na yung mga klase ng sahod. So, gupyo, salary. Yung pinakasahod, no? Salary. And then, yonbong. Yonbong, annual salary. Yung yearly salary mo. Chugup, weekly salary. Ildang, daily. So, again, ito weekly pay. Yearly. Ay, sorry, hindi pala yan. So, ito pala. Yan. Yung yonbong, yearly. Sulat ko na nga. Then, this one, weekly. Wala kasi yung monthly. So, ano nga yung monthly natin? 월급. So, dito ko na ilagay. Dito. 월급, monthly. 일당, daily. And 시급, hourly. 수당, bonus. So, this one is bonus, allowances, and incentives. So, dyan siya pasok, no? And then, 해소하다. Ibig sabihin ng 해소하다, to resolve or to overcome. Then, 성과, yung output or result. So, performance sa trabaho, no? Ano yung output or result mo? 피로, fatigue or yung pagod. 정확하다, sure or certain. 이겨내다, so this one is to overcome. Okay? So, dito pala, no, sulat ko, 해소하다, kanina sabi ko is, to resolve or to overcome. So, dito resolve, ito pala si 이겨내다 is to overcome. And then, 상사, yung mga boss mo sa trabaho. 상하관계. So, 상하관계, yung ating superior and subordinate relationship. So, yung boss at saka yung mas mababa sa'yo, no? So, ikaw yung, kumbaga, saan kang part? Ikaw ba yung superior or ikaw yung nasa mababang position? Okay, so, 관계 relationship. 재충전하다, ibig sabihin to recharge. So, yung 충전하다, 핸드폰 충전하세요. So, charge mo yung phone. Tapos, may J. So, pag may J, ibig sabihin, recharge. Ayan. So, recharge. 책임감, yung ating responsibility. 원만하다, smooth. So, yung 대인관계. Okay, yung relationship mo with your coworkers, colleagues, and should be smooth. 원만하다. Okay, so, ito yung mga words na na-discuss sa Level 3, Unit 13. And this one is Culture and Information part. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.